Nagbabalik po ang saganang mamamayan. Gaya po ng aming pangako sa inyo, mga abogado, mga miyembro ho ng PAO sa buong bansa. Manood po kayo ang ating ng panahon ngayon. Kong, kayo na po magpakilala. Bagamat kilalang po ng napakaraming tao. No? Hindi na dapat ipakilala dyan. Unang-una, sikat na sikat ang ating panauhin. Napanood ko po sa TVC. Meron pa siyang mga column sa mga periodiko. At meron siyang programa dyan. Pero kung kinakailangan pa pong ipakilala, mga kaibigan, babanggitin namin ang pangalan. Ang aming kaibigan ni Jen Subarjaga, si Attorney Persida Acosta po ng Public Attorney's Office. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Congressman, sa kay Kajen, sa atin lahat. Kamusta na po kayo, ma'am? Mabuti naman po, pero medyo pagod dahil nung Biyernes, tayo po ay nag-argue sa loob ng 3 oras sa RTC Branch 76 kay Judge Hilda Loha Pangilinan para ipagtanggol ang karapatan ng ating mga PAO retirees. Ibig ba sabihin, Attorney, pati ikaw na head ng PAO, kinakailangan na rin mag-argue sa loob ng isang korte? Kung kinakailangan po, Kung kinakailangan. lalo kung national interest, lalo't ito ang ating mga PAO ay kailangan ma-strengthen. Ano ba yung kaso na yan na involving national interest na kinakailangan pa ang pinakamatikas na PAO lawyer ng ating bansa, ang pambansang PAO lawyer pa ang pupunta sa korte para siyang makipag-ispadahan dun sa loob ng korte? Kasi nag-file po yung mga PAO retirees natin, yung mga above 65 years old, ng mandamus, injunction, and certiorari laban po sa DBM at kay Sec Butsabad at sa kanyang chief ng legal dahil hindi po nagbabayad Ang inasunto natin, ang inasunto ba natin ay yung pinaka-chief naman ng DBM? Ang nagasunto po yung mga retirees dahil bagaman special members na sila ng DSIS at pati kami, ay biglang binabawi po ngayong 2016 at sinasabi hindi daw po entitled sa retirement, special retirement pay pursuant to RA 9406 in relation to 10171 at ng Judiciary Act ang PAO. Ngayon, magsusoli po kami ng malaki. Ako, mga 600,000 pong isusoli ko pag nangyaring gusto ng DBM. At yung mga retirees din, magsusoli din sila dahil nag-refund po ang GSIS sa amin ng 6% mula 2010. Ikaw, co-author ka po, Congressman ng Paulo, pinalakas nyo yan. Para kung ang tao ay napagbintang at walang sala, may magtanggol. At kung kriminal naman, tamang parusa. Pero bago yun, Jen, Attorney, dahil sa napakarami nung sumusubaybay sa atin, marami yung nagtatanong, ano ba yung mandato ng PAO? Marami po kasi ang hindi nakakaalam pa kung ano yung pinaka-central objective ng PAO sa ating justice system. Siguro may paliwanag natin, Attorney. Yan po ang principal law office of the government para sa civil, criminal, administrative, quasi-judicial, labor, and other administrative cases ng ating mahihirap na mga kababayan. At ang PAO din po ay pwedeng tawagan ng ating pamahalaan upang tumulong sa mga kaso kung emergency. Kaya kahit taxpayers, walang abogado, pag magpipiyansa, magmo-motion for determination of probable cause, pwede pong tulungan ng PAO. Yung mga walang available private counsel. Pero sa regular services namin, kailangan mahihirap lang. Paano po natin madidetermine, Attorney, kung talagang mahirap yun? Baka mamaya, katulad ni Jen Subarjaga, mahilig magpanggap ito na mahirap. Baka mamaya, biglang pumunta sa'yo. Ako po ay indigent attorney. Wala po akong makakayan, wala po akong ikakayan na kumuha po ng isang abogado na magtatanggol po sa aking karapatan. Lahat po ba ng pumunta sa opisina nyo na nagsabing mahirap ay yun po tinutulungan natin? Kailangan po may dala silang barangay certificate o kaya income tax return ng kailang income ay hindi higit sa 14,000 kada buwan, net income. Net na ho yun. Sa ibang syudad, 13,000 at sa mga munisipyo ay 12,000. Net income, individual po. Kailangan ma-qualify ka po. Tapos, ay, kung wala namang income tax return, dahil hindi mo nagbabayad, dahil minimum wage earner lang, di ba? Ay, certificate mula sa ating mga local social workers. So, ayun na po, pwede na po masilbihan natin. At yan nga po, napakahalaga na malaman ng mga kababayan natin na meron silang tatakbuhan. Yan nga po ang PAO. Yung karaniwang PAO lawyer, attorney, ako, dahil sa ako'y naging trial lawyer din naman sa mahabang panahon, nakikita ko sila na palaging ang kalaban nila yung ating public prosecutor, yung piskal. Sa criminal cases po. Sa criminal case.
Yun pong, yung piskal, ganito karami yung case folder niya, pero yung PAO halos lulubog na siya. Nako, tama kayo Ngayon, dyan. kung susumahin natin, halimbawa, kung susukatin natin yung kanyang daladalang kaso sa araw na yon, at susukatin natin sa taas ng mga folder na nasa kanyang harapan, masasabi ba natin na lahat yun ay naaaral niya at nabibigyan niya ng pansin lahat o atensyon ng bawat kaso, sapagkat importante rin naman ito kasi kung hindi niya na nababasa yung kaso, pupunta siya doon, baka hindi niya maipagtanggol na mabuti yung kaso. Paano ang ginagawa ninyong monitoring sa napakaraming kasong lumalapit sa inyo? Kailangan po the day before or 2 days before, pupunta sa court para pag-aralan ng mga rolyo at ang mga polyo. Kaya po pagdating ng araw na yon, ang ating mga PAO lawyers, ganyan lang, no? Scan lang ang dokumento, alam na niya kung may depensa o wala. At katibayan, nung nakaraang taon, 13,000 mahigit po ang napawalang sala sa mga hukuman na public attorneys po ang humawak. 13,000. Opo, mahigit po. Opo, At nung nakaraan naman ay 12,000. At umaabot na po sa napakarami, 100,000 na po ang napawalang sala ng PAO. Mula po na ako umupo noong 2001. At nung nakaraang taon, sa dami po ng serbisyo natin, may legal counseling tayo, legal advice, documentation, notarization, at jail visitation, barangay outs program, ay ang mga PAO natin ay nakapagsilbi buong Pilipinas ng 7 milyong Pilipino. Iba-ibang ano yun? Iba-ibang serbisyo. Opo. Pero sa korte, yung sa mga kaso po, ay umaabot ng humigit kumulang 500,000 po ang naging kasong hinawakan ng PAO. Anong ibig sabihin no? Nakapagtala kayo ng ang pawalang sala na 13,000 kaso. Opo. Ibig ba sabihin mahihina naman yung ating mga piskal at hindi na ipagtanggol? Ay, hindi yun naman. Kasi ang Ano yung criminal cases criminal yun? cases yun. Sa na pawalang sala, hindi yun naman. Dahil ang trabaho naman ng piskal, alamin din niya kung may sala o wala. Hindi, Ang finest hour nilalaban po niya niya. eh. Ang finest hour po na isang piskal ay kung inosente, mag-motion siya tukwas o mag-conforme siya sa demurrer to evidence. Dahil hindi po talo ang piskal kung halimbawa ma-acquit ang isang akusado kung inosente naman. Tama. Dahil siya po instrumento ng justice at instrumento para mag-persecute, prosecutor po siya. Yun po yun. Kaya sinasabi nung sa oral argument namin ni Justice Vinipayo, sinasabi niya, ang finest hour ng solicitor ay mag-motion for the dismissal of the case kung sakaling talagang mahina ebidensya. Hindi po nakakayain dahil ang panalo po ng PAO ay panalo din ng prosecutors dahil kami naman ay attached to the DOJ. Pare-pareho po kaming, kumbaga gumaganap lang ng tungkulin. Attorney, merong gustong itanong sa'yo si Jen, kaya lang nahihiya eh. Ano po yan? Ako na lang ang magtatanong sa'yo. Opo. Hindi ba pag sinabi nating criminal case, ito ay kasong asunto na nililitis ng gobyerno. Kaya nga ang tawag ay People of the Philippines. Opo. Kaya dapat lamang na merong public prosecutor, ito yung piskal na sinasabi natin. Ngayon, kung ang PAO ay tatayo din bilang depensa naman, gobyerno din naman ang nagpapasweldo sa isang PAO lawyer. Ang tinatanong ni Jen Subarjaga sa inyo, bakit etong mga kasong ito, pinoprosecute ng gobyerno, bakit ang nagtatanggol din ay taong gobyerno? Hindi ba pareho kayong naglalaban ngayon? Yun naman ang tinatanong ni Jen na kailangan siguro mabigyan natin ng kasagutan. Ang sagot po dyan, kahit sa United Nations Standards and Principles in Giving Legal Aid, ay tungkol na estado na magbigay ng libreng abogado sa lahat ng nasa sakdal. Pero sabi niya, hindi naman siguro sa kriminal. Kasi dito, diretsahang naglalaban yung dalawang kawani ng gobyerno. Siguro, sabi ni Jen, sa civil siguro, sapagkat wala kanyang public interest na involved, tama lang na ipagtanggol ninyo kasi mga kasong civil. Pero sa isang kasong kriminal na nagpo-prosecute, gobyerno, kaya nga People of the Philippines, pagkatapos, ang sasalag naman, tao din gobyerno. Teka muna, sino ba kaya kang kakampihan mo rito? Pareho kayo kayang gobyerno. Hindi ba mayroong konting doon? Parang may conflict na, parang may bahid ng alinlangan. Alin ba talaga yung interest ng gobyerno rito? Ipagtanggol yung prosecution? O sasabihin ng isa, hindi, teka muna, nagkakamali ka, gobyerno. Ito yung tunay na ng gobyerno. Ito yung tunay na kamay ng gobyerno. Ang intereso ng gobyerno ay maghari ang hustisya at katotohanan. Kami po ay ginawang independent and autonomous
Attached only to the DOJ for purpose of policy and program coordination. Nasa Paulo ho yan, RA 9406. Kaya dati po, directly under kami sa DOJ, ginawa na lang kaming attached budget purposes, gaya po ng mga solicitor. At kami po, bagaman kami ay, kumbaga, sumasalag sa gobyerno, ay pinapaunawa namin sa sambayanan, hindi po naman namin kinakalaban ang Estado. Kapagkat kami agent of the state din, para tiyakin lang na ang makukulong ay misala talaga. Dahil tungkulin po yan ng Estado bilang isang tagapangalaga ng kapakanan ng bawat mamamayan na proteksyonan ang legal rights, ang human rights ng mga taong nasa sakdal. At kami po yun. At hindi po kami natatakot na halimbawa ang nagsakdal ay piskal at kami naman ay paul, lalaban sa kanila sapagkat trabaho lamang po at walang personalan. Pagkatapos naman ng hearing ay magkakapatid naman sa pamahalaan. Ngayon, puntahan natin dyan. Yung itatanong mo kasi yung kapulisan ngayon, merong proposal, Yun di na nga ba? po, Sige, tanong mo. Yun hong, gusto ko lang munang yung maiwanan natin paksakong yung sa bahagi ng benepisyo ng yung tinayo niyo po nung isang araw. Sabi niyo nga, paano po ito? Mukhang papatapos na po yung termino ng Aquino administration. Hindi ba maiiwanan itong usaping ito para sa retirement benefits po ng mga empleyado ng PAO? Abay, kaya nga po pinaglalaban namin yan, mawala man sila sapagkat may papalit naman. Opo. May continuity ang government sapagkat napakaliwanag po ng batas ng PAO. Public attorneys shall have the same retirement benefits as those of their counterparts in the National Prosecution Service. Opo. Ang sinasabi ng DBM ay pinuwera na kayo ng NAPROS hindi po kami ang pinuwera. Yung mga State Council, USEC, ASEC, DOJ Secretary, sila po napuwera. Hindi naman po pwedeng lahat po ng opisyal ay napuwera. Paano yung judges? Yun din ang retirement. Mga labor arbiters, yun din ang retirement. Kaya po mali po yung opinion ng DOJ, ng DBM legal at tapos ibinato po sa DOJ, may 3 buwan na, wala naman pong legal opinion ng DOJ. Dahil kasi ay may private citizen ang involved. Hindi na pwede makialam ang DOJ dahil ang mga retirees po natin ay wala na sa gobyerno. Tama. Hindi, ano na sila At saka common individual na may babalaho sa mga yata mga empleyado at mga opisyalis ng DOJ, Kong, di ba? Wala silang lalabas na bagong resolution ngayon. Pag hindi, baka mabilang na midnight resolution pagka nagkataon. Para ho sa Hindi akin, naman resolution. Ang sinasabi ni Attorney Jen ay yung wala silang Jurisdiction. wala silang opinion na ipinahayag kung kasali na nga kasali pa itong mga nagsipag-retire. Kasi pag nag-retire ka sa serbisyo Jen, talagang private citizen ka na. Opo. Kaya lang doon sa puntong sinabi ng legal ng DBM attorney, medyo nakakabagabag din yon. Bakit nila sinabi na yung mga PAO lawyers, existing PAO lawyers, ay labas na sa National Prosecution Service? ginagamit nila yung Section 16. Pero sa Section Ano ba yung 16, sinasabi ng Section 16? sabi sa Section 16, hindi daw mag-a-apply sa other officers ng National Prosecution Service. Hindi naman kami kasali doon. Wala namang public attorney's office na binanggit doon na nire-repeal yung Paulo. Hindi po pwede pong special law ay repealin. Kung walang express na repeal, hindi pwedeng implied repeal. Basic po yan sa jurisprudence, sa statutory construction. Hindi naman binanggit na yung mga PAO, pwera dyan. Hindi naman binanggit na mga labor arbiters, pwera dyan. Judges, pwera dyan. May binanggit na officers doon na pinupwera, hindi officers of the DOJ. Hindi naman po kami officer na ng DOJ dahil nakaseparate na po kami. Hindi ako pwede mag-utos sa USEC, sa ASEC, hindi ako pwede mag-utos sa mga piskal. Dahil hindi nila ako opisyal. Kumbaga, attached agency lamang po kami para kami mga solicitor. Kaya nagkakamali po sila na pag-interpret. At si Sec Boots nakapirma noong May 12, 2012, tapos may memo siya na kami ay special members na ng GSIS. May circular ang GSIS at saka siya, pirmado nilang dalawa ni President Vergara na kami special member na. Yung sinoli na yung 6% naming remittance at nasoli sa akin halos 300,000 po na remittance ko mula May 2, 2010. Saan kukuha kami ng Diyos para magsoli? Pati yung mga retiree magsosoli. So, ibig sabihin mo, yung mga binigay na benepisyo sa inyo, kapag ito sinunod natin, ibabalik po nila yung pera na yun? Kami ang magbabalik. Magsosoli kami ng mga premium na sinoli sa amin. Dahil pagka ikaw ay special member, kagaya ng judges, hindi na 9% na i-deduct sa sweldo mo. Opo. 3% na lang. Tapos yung share naman ng employer o gobyerno, dating 12%, ginawa na lang 3%. So nakita namin yung sulat ngayon na forward estimates para sa 2017 budget, mula 70 million, ginagawang 210 million yung RLIP. Yung share ng gobyerno. Para wala na kaming special package, hindi na kami kasali sa special retirement. Yun ang magiging epekto nun. Dahil from 3% na binabala, ibataas na naman lang 12%. Kaya nga humingi ng TRO, yung ating mga RPA, yung ating mga retirees, na pigilan ang DBM na itaas yung share, government share sa GSIS. Dahil pag tumaas na yan, automatically, wala nang saysay yung batas namin. Nako.
Ito ba yung ano, ito ba yung inihain yung asunto ngayon na sinabi mo kanina na pinuntahan mo na nag-argue ka sa Noong Biyernes, opo. ano ngayon ang ano yung initial na reaction ng korte doon sa petisyon na inihain ninyo? Nag-clarificatory hearing po nung Biyernes at binigyan kami ng 3 araw para mag-memorandum. Nakapag-file na po kami kahapon. At submitted po resolution na po yung TRO. Pero paano ngayon to, attorney? Alam mo naman to na pagkaganyan, napakahabang proseso ng batas ito. Opo. Ito'y aabot pa siguro kung sakasakali sa mataas na hukuman para sa mga apela o higher review. Ano ang nagiging sentimiento naman ng mga kawani ng PAO sa ganitong hinaharap ninyong sigalot kung ang pag-uusapan ay ang inyong mga take-home pay o yung mga allowances ninyo o yung pagbibigay o hindi pagbibigay ng benepisyo? Paano tinatanggap? Nade-demoralize po. Kaya nga 300 pong umalis sa amin noong Enero. Lumipat na judge, lumipat na prosecutor. 300 ang mga batikan at magagaling pong public attorneys lumipat dahil sabi nila, pagtanda namin, ma'am, wala naman pa kami mapapala, nakahold yung retirement pay ng ating mga retirees. 300 na public attorneys. Ngayong Ngayon, isang buwan January, na- February lang po, nitong taong ito. Sa mga tweet, 2 buwan lang, Naglipatan. 300 na ang lumipat mula sa iyong mga tauhan. Opo, yun na-train natin, ilang convention, training sa Manila Hotel, MCLE, nakalima na po sila, nag-alisa na po. So, yun ang kinakatakot ko na wala nang matira kundi mga newly graduate sa bar, newly passer lang sa bar po makakasama namin. Dahil wala nang magsusupervise. Masasakripisyo ngayon yung uri ng serbisyo na dati niyong naibibigay sa mga taong nagpapatulong sa inyo kapag nagpatuloy yung ganyang klaseng trato, attorney. Opo, tama po kayo. At yung nakaka-encourage na kami ng mga bar top notchers, si Ka Henry ng Francisco, naging director na nga ng Baguio, ng CAR. Tapos yung director ng Region 3, top notcher din po yan. Tapos ako, 3 kami. Rin tayo ng mga Atenista, UP, Sambeda, PPU, UST, yung magagaling na school. Na-encourage na natin sila, yung magagaling dahil tumaas ang sweldo. Pero yung retirement, paano po kaya? So inaano ko, papalapit ang pag-uusap tungkol sa death penalty. Paano kung di malakas yung legal defense natin? Yung defense system natin? Di baka may mabitay na inosente. Nabanggit mo yung death penalty. Alam kong papunta tayo dyan bago magtapos ang palatuntunan ito. Kasi alam naman natin sa incoming president, meron siyang pangunahing salita rito na dahil nga sa kanyang pagpupunyagi na masawata ang krimen at ang droga. Siguro siya sa kanyang deterrent, attorney, kaya niya pinapanukala na kailangan ibalik yung parusang kamatayan sa ating justice system. Bilang pinuno ng PAO, ano ang initial reaction mo dito sa panukalang ito na ibabalik ang parusang kamatayan sa ating pagpapatupad ng hustisya? Attorney, bago nyo lang po tuluyan, at Kong, basta lang po ako ng mga reaction, magbe-break lang muna tayo. Sa ating mga kabayan, sabi na ating texter, opo, Edlin, once again, Party List Negros Occidental. Opo, Randy, once again, Party List Pasig. Tama po kasi ang ibang pulis, 2 hanggang 3 pamilya. Nako, Lebidigo City. Tama lang, Edgar ng Bungkalot. Ayun. Opo, napapanahon na yan. Garita Pali ng Bayan Cavite. Tama, Nardi de Guzman, Tandang Sora. Opo, para trabaho na lang, isipin nila, di na mangutong. Jojo Ozaita, Montalban Rizal. Tamang-tama para lalo po sila magtrabaho ng mabuti at di sila matukso ng kalokohan. Anthony Pesudas ng Pasig. Gudayan po, Kong at Jen, sagot ko po ay tama kung kaya ng gobyerno natin para di sila maging korap. Lani Flores, once again, Party List Quezon City. Tama po kung i-compare natin to sa ibang bansa, maliit pa rin ito. Rans, Talusan, Esperas, Malolos City. Opo, para din na mangutong Roberto ng Quezon. Ang tanong ho natin, tama lang ba na itaas sa 50,000 pesos ang sahod ng ating mga pulis? Tama o mali? Magbabalik po ang Siganang Mamamayan. Anunsyo publiko, sisimulan na sa susunod na taon ang construction ng bagong building ng National Economic Development Authority. Ito'y matapos aprubahan ng Department of Budget and Management ang pondo para rito. Inaasang matatapos ang bagong gusali sa 2020. Gagastos ang gobyerno na mahigit 2.6 billion pesos na kukunin sa General Appropriation Act ng 4 na taon sa pamagitan ng Multi-Year Obligational Authority.